Buwisit ka. Puro kakalokohan. Anong date pinagsasabi mo? Pwede ba, manyakol? Hanggang school ba naman susundan mo ako para lang bisitin, ha? Todo sigaw ako kay manyakol habang andito kami sa parking lot ng school. Mabuti na lang kakaunti lang ang estudyante rito, kaya nagagawa kong sigawan at hambalusin tong manyakol na to gamit ang bag ko. Parang hindi siya nasasaktan sa ginagawa ko, dahil todo tawa pa ang ginagawa ng walang niya, habang sinasalag ang bawat hampas ko sa kanya. Ang tangkad ng buwisit na to pero parang bata mag-isip. Puputok ata ang mga ugat ko sa ulo. Eto naman. Hindi mabiro. Haha, sabi niya habang tumatawad, kalma ka na, babe. Lagi ka nalang galit, figit na. Hindi na date. Mag-grocery lang tayo para sa bahay natin. Wala nang stock para sa pagkain ng mga anak natin. Hahaha. If. Manahimik ka nga, muli ko sana siyang hahampasin pero nahawakan niya ang dalawang kamay ko. Ngumisi siya, I got you, sabi niya, when get someone, I don't let her go that easily. Habang buhay kaming magsasama, naging seryoso siya pero mabilis na namang tumawa. Hahaha. Uy, kinilig. Mga babae talaga ang daling kiligin sa mga sweet words, kaya mabilis nasaktan. Sasagot pa sana ako kaso biglang napatingin si Manyakol sa likuran ko. Para siyang naging seryoso. Anong nakita niya? Tara na. Pasok ka na sa sasakyan, nagmamadali niyang sabi sa akin saka binuksan ang pintuan ng kotse niya at tinulak ako papasok. Nang makapasok na ako agad niyang sinarado ang pintuan at mabilis na umikot para sumakay sa driver's seat. Napakunot ako ng noo dahil sa instant mood changes ni Travis. Parang biglang nagbago ang atmosphere at ugali niya. Naging seryoso. Bago pa umandar ang sasakyan niya at makaalis ng parking lot napatingin ako sa nilingon niya kanina. Wala naman akong ibang nakitang estudyante sa gawin na iyon, kundi ang kaisa-isang best friend ko sa school na to. Si Janice. Anong problema ni Manyakol kay Janice? Huwag niya sabihin kilala niya ang best friend ko, or they are somewhat related. Nagbabiyahe na kaming dalawa nang bigla akong magsalita. Hoy! Bakit ka na nahimik? Tanong ko sa kanya nang mapansin ko ring humigpit ang hawak niya sa manibela. Tinanggal niya ang shades niya sa kalumingon sa akin at mumisi, bakit? Namiss mo agad ako kausap. Tise, ang gwapo ko talaga. Hahaha. Buisit, singhal ko, bigla ka kasing nanahimik nung nasa parking lot tayo. Si Janice ba nakita mo? Kilala mo siya? Kilala mo siya, gulat na tanong niya sa akin. Malamang, sagot ko iyon ang kauna-unahan at nag-iisang kaibigan ko sa school. Teka, bakit mo siya kilala? Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, wala lang. Hinampas ko braso niya, anong wala ka riyan? Hindi maaaring wala lang, no bakit nga? Bigla kang naging seryoso, ano relasyon mo sa best friend ko, ha? Ex-girlfriend mo ba siya? Niloko mo, no? Naku, Manyakol. Sinasabi ko sa'yo. Malaman ko lang na niloko mo best friend puputulan talaga kita. Kumunot ang noo niya, the hell. Of course, not. Yung babae na yung ex ko. Hindi na, uy. Mag-selfie na lang ako, tumawa siya, hindi kami related. Basta kilala ko lang siya. Weh, paninigurado ko. Tumingin siya sa akin sa kangumisi, you are asking like, jealous girlfriend, Concepcion. Huwag ka mag-aalala. Faithful ako sa'yo. Hindi lang puso ko pag-aari mo, kundi pati na rin ang katawan ko. Iyong-iyo lang ako kaya wag ka na magselos. Gwapo lang talaga tong asawa mo. Ha ha ha. Shut up. Asawa ka dyan, gigil na sagot ko. Hihe. Eddie, boyfriend, saka na naman siya humagalpak ng tawa. Hindi na ako sumagot sa sinabi niya dahil itinuon ko na lang ang pansin ko sa labasan. Huminto ang sasakyan dahil sa mabigat na traffic kaya nagkaroon ako ng chance na matitigan yung mga billboard. Agad akong napangiti nang makita ko yung napakalaking billboard ni Heron ng buhay ko. Nakatapwes si Heron sa picture pero may necktie siyang suot. Tapos pants ang pang-ibaba niya. Wet look ang peg ng picture niya to. Ramdam kong namula ang mukha ko nang maalala kong nakita ko na si Heron na tanging puting brief lang ang suot at wala ng iba. Sayang lang talaga. Hindi ko nakuhanan ng picture. TSA, titig na titig kay Heron, oh.
Laway mo tumutulo, narinig kong pagsasalita ni Manyakol. Wala kang pakialam. May pakialam ako. You're cheating, babe. Dapat ako lang ang tinititigan mo at wala nang iba. Galing umarte ng loko na to. Kunwari pang naiinis, saka, ano bang nagustuhan mo sa hero na yan? Hindi naman hamak na mas gwapo at sexy ako dyan. Hanggang billboard mo lang siya matititigan pero ako pwede anumang oras. Magsawa ka pa. Kahit nakahubot-hubad ako ayos lang sa akin, tumaas-taas pa kilay niya. Good idea, di ba? Very bright idea, isn't it? Hindi ka ba nandidiri sa mga sinasabi mo? Nadidiring sabi ko sa kanya, kasi ako diring-diri na, nakakaumay mga pinagsasabi mo. Sabi ko sa kamay na alala, ay, teka. Magkaibigan kayo ni Heron, di ba? Nung nagtagpo tayo sa school bigla kanyang nilapitan, sige. Yung bigla mo kong sinampal pagtapos mo kong pangaralan, tumawa siya, magkaibigan kami. Talaga, tuwang-tuwa kong sagot, paano kayo naging friends? Ikwento mo. Bilis. Kiss muna, sabi niya sa umuso pa sa akin, dali, isang kiss lang habang traffic pa. Kiss o sa labas ka matutulog mamaya, pananakot ko. Fall yan. Bawal blackmail, napasimangot siya, naging friends kami ni Heron nung nag-join ako sa modeling dati. Siya ang unang kumausap sa akin. Weh? Nagmodel ka? Nga. Bakit hindi ba kapanipaniwalang nagmodel ako dati? Itinaas niya ang shirt niyang suot kaya lumitaw ang abs niya. Etong katawan na to na may yomi na abs. Tiyate. Hindi mo kailangan ipakita abs mo, sabi ko tapos. Bakit hindi ka na nagmodel ngayon? Wala lang. Kapag hindi ko nagustuhan ang isang bagay inaayawan ko na. Saka for experience lang yun, sagot niya nang saka muling umandar ang sasakyan and alam mo bang nung nagmodel ako naging center of attraction ako. Ang daming offer sa akin, gagawin daw akong biggest star. Mag-lead sa isang movie with major role. Yun iba nag-offer pa ng malaking pera para makama ako. Edi pumayag ka naman? Manyakol ka pa naman, nandidiri kong sagot. Siyempre, hindi, saksak ko pa sa mga baga nila pera nila, ay hindi ko kailangan ng pera. Mabilis niyang sagot, bakit ako papayag? Matatandang ba ding yun mga offer? Taena. Kakakilabot, sige. Ha, bigla akong natawa sa reaction ni Travis. Halata kasi ang pandidiri niya sa buong katawan niya. Saka, alam mo ba si Heron, pagsasalita niya ulit, huwag ka maingay Sa'yo ko lang to sasabihin. Curious na sagot ko dahil mukhang sekreto ang sasabihin ni Manyakol. Sekretong malupit lang to, tumango ako si Heron kasi bading yun. Nung nagmodel kasi kami nagbihis ako sa harapan niya. Hinubad ko talaga ang lahat tapos titig na titig siya sa akin. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo pagpapantasya mo sa kanya. Ha. Buwisit ka. Akala ko naman totoo na sinabi mo. Ha. Seryoso ka masyado, itawang-tawa ang Manyakol sa kalokohan niya. Nanahimik kaming dalawa nang bigla kong marinig na nagring ang phone ko. Mabilis kong binuksan ang bag ko at hinalukay sa loob ang cellphone ko. Shit! Nasaan ka na? Sabi ko sa sarili ko saka isa-isang inilabas ang mga gamit ko. Sa pagmamadali ko na ilabas ko pa ang mahiwagang bra ni Lola. Ipapasok ko na ulit sana to pero mabilis na agaw ng Manyakol. Oy! Bakit ka nagdadala ng bra? Teka, hinubad mo to. Ha, tawang-tawa na sabi niya. Akin na nga yan, pag-aagaw ko pero hindi niya binibigay. Huwag ka magulo. Baka mabangga tayo, panay tawa pa ng loko sa iyong bra ba to? Bakit ang laki? Wala ka namang dibdib? Ha. Ilf! Akin na, napatigil ako sa pag-agaw ng bra nang marinig ko na naman na nagring ang phone ko. Kinapaka pa ko sa bag ko yun cellphone ko at mabuti naman nakuha ko na. Pagtingin ko sa screen ng phone ko number lang ang nakalagay. Sino tong tumatawag? Bigla kong naalala si Mimi. Baka si Mimi to. Hello, pagsasalita ko. Hi, Christine, biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa boses na narinig ko. Hindi si Mimi to dahil boses ito ng isang lalaki. Sino to? Kiakabahan kong sagot. Naputol yun sinasabi nung lalaki sa kabilang linya ng biglang agawin ni Manyakol ang cellphone ko.
Hoy! Kung sino ka man, buwisit ka. Huwag ka papakita sa akin. Sinisira mo ang date namin, sigaw ni Manyakol sa cellphone ko sa kanya, to pinindot at ibinalik sa akin. Pagtingin ko wala na yun call. Pinatay pala ni Manyakol yung tawag. Manyakol, galit na galit kong sabi sa kanya, ang bastos mo talagang walang yaka, kahit kailan, sigaw ko sa kasya pinagsasabunutan hanggang sa maputol ang lig niya. If! Bakit may Manyakol akong nakilala? Hindi maipinta ang mukha ni Manyakol habang patuloy siyang nagmamaneho. Himas-himas pa niya yung tagiliran niyang kinurot ko ng mariin kanina. Buwisit siya. Dahil sa ginawa niya, hindi ko nalaman kung sino yung tumawag sa akin. Pagtingin ko kasi sa cellphone ko agad na tong namatay at nawalan na ng baterya. Baka tawag na yun sa isa sa mga inaplayan ko at nag-decide silang kunin ang tulad kong hindi man maganda at sexy, matalino naman. Pero hindi ba sabi nung tumawag Christine? Kaso nawalan akong chance dahil sa buwisit na to, nagdasal na lang ako na muli ako tawagan ng kung sino man yun mamaya. Sa sobrang buwisit ko sa kanya, pinaghahampas ko siya ng bag ko at pinagkukurot. Natigil lang ako sa pambubugbog ko sa kanya nang ma-realized kong nagmamaneho pala siya at baka mabangga kami. Kung hindi lang siya nagda-drive, baka hindi na ako nakapagtimpi at sinampal ko pa siya ng forevermore hanggang 2 wives. Aray! Ang sakit, mahina niyang paghiyaw sa sakit habang himas-himas ang tagiliran, sobra ka na talaga, Concepcion. Natatapakan na pagkalalaki ko dahil sa mga bugbog mo, umuso pa siya na parang bata. Hindi lang yan ang makukuha mo kung hindi ka magtino, bira ko sa kanya, ayus-ayusin mo ang ugali mo, Manyakol. Sinasabi ko sa'yo. Malaki ang utang na loob namin sa'yo, pero kung ipagpapatuloy mo yang ganyan mong asal, papatalsikin kita sa apartment. Inirapan ko siya at itinuon ang mga mata sa labas. Bakit ang tagal ng bayahe? Uff! Traffic na naman. Narinig ko siyang tumawa, papatalsikin. Force eviction Beto. Isusumbong mo ako kay Big Sister Martha. Todo siya sa pagtawa, kaya ko siya nilingon at sinamaan ng tingin. Ang loko biglang tumigil sa pagtawa at nagseryoso ang mukha. Patay mali siya pa ang walang niya. Hindi ka nakakatuwa, bulong ko. Hindi man ako nakakatuwa, narinig pala niya yung sinabi ko at least, nakaka-inlove naman. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa mga banat niyang kakornihan. Bilib na bilib talaga siya sa kagwapuhan niya, o kay sana tong walang yan na to kung hindi ganyan ugali niya. Kaso, wala. Ang mukha, gwapo. Ang ugali, gago. Manyakol pa. Narinig kong may kumatok sa may bintana ng sasakyan na inuupuan ko. Pagtingin ko may 2 bata na kumakatok at mukhang namamalimos. Hinahanap ko ang pindutan para bumukas ang bintana pero hindi ko naman makita. Ano ba tong sasakyan na to? Latest model ba to? Bakit walang pindutan para sa bintana? Anong hinahanap mo? Narinig kong tanong ni Manyakol. Yung pindutan para bumukas tong bintana, sagot ko sa kanya sa katumingin, bibigyan ko ng pagkain tong mga bata sa labas. Napakunot naman yung noo niya pero hindi siya nagsalita. Nakita ko lang na may pinindot siya sa tabi ng manibela, kaya biglang bumukas ng dahan-dahan yun bintana sa inuupuan ko. Ate, palimos po, sabi nung bata pagdungaw niya. 2 sila at mukhang magkapatid. Pareha silang madungis kaya agad akong naawa. Hindi pa po kami kumakain simula kagabi, sige. Teka lang, sabi ko sa kakinuha yung lalagyan na may pagkain ko. Ito sana ang lunch ko kanina pero hindi ko naman nakain dahil may pinagawa sa akin yun professor namin. Eto, oh. Malinis yan. Hindi ko yan nakain kanina, dugtong ko pa habang nakangiti sa kanila. Salamat po, ate, magalang na sabi ng bata. Paalis na sana sila nang bigla ko silang pigilan. Kinuha ko yung 20 pesos na natirang pera sa wallet ko at saka inabot sa kanila. Pamasahe ko sana kanina yun pauwi pero dahil hindi ko naman nagastos kasi sinundo ako ni Manyakol. Ibibigay ko na lang sa kanila. Marahil God wills yun para maitulong ko na lang sa mga batang to ang kakarampot kong pera. O, pagsasalita ni Manyakol kaya napatingin ako sa kanila. Nakita kong may inaabot siyang 500 na buo sa akin. Anong gagawin ko dyan? Naguguluhan kong tanong. Bigay mo dun sa mga bata, seryoso niyang sagot, kawawa naman, 500? Etong 500 ang ibibigay ko?
Wala ka bang mas maliit na pera? Kahit 100 na lang. Umiling siya, wala. Puro 500 lang. Bilisan mo na at ibigay na sa kanila. Wala ng traffic, oh. Papaandarin ko na ang sasakyan, untod niya, mga bagets. Huwag niyo dadalhin sa masama tong pera, ah. Ibili niyo ng pagkain o kaya ng damit, umiti si Travis sa mga bata. Kinuha ko na yung 500 sa kamay ni Travis saka inabot sa kanila. Kitang-kita ko yung mga ngiti na sumilay sa maliit nilang mga labi. Yun lang ang makita ko sa mga natulungan ko, masaya na ako. Walang kasing sarap na pakiramdam ang pagtulong sa mga nangangailangan. Salamat po, ate, pagpapasalamat nung bata, salamat din po Kuyang Pogi. Parehas po kayo nitong katulong niyo na mabait. Sige, nakangiti kong sagot sa kanila. Umandar na ang sasakyan ni Manyakol nang bigla siyang bumulalas ng tawa. Hagalpak talaga siya ng tawa habang nagmamaneho, kaya biglang tumaas ang kilay ko hanggang langit. Anong nakakatawa? Inis na tanong ko. Hindi mo narinig yun sinabi nung bata, patuloy pa rin siyang tumatawa. Narinig ko. Tingin mo sa akin, Bingi. Weh? Ano sinabi niya? Salamat po, ate. Saka, salamat din po Kuyang Pogi. Parehas po kayo nitong katulong niyo na mabait, sabi ko, akala mo hindi ko narinig, ah. Rinig na rinig ko, G. Bigla akong napatigil, wait, teka. Sinong katulong yung sinasabi ng batang iyon? Ako, katulong mo raw. Katulong daw ako. Pangit ako pero katulong daw ako, sigaw ako ng sigaw, of. Bata. Hindi ako katulong. Hindi ako katulong ng Manyakol na to. Hagalpak ng tawa si Manyakol dahil sa late reaction ko. Halos maluwa-luwa pa siya habang tumatawa ng malakas. Happiness overload naman ang nararamdaman ng walang niya. Sinamaan ko nga siya ng tingin kaya napatigil siya pero halata namang natatawa pa rin. Itinaas ko iyon bag ko at handa nang ihampas sa kanya. Ano tawa pa? Ayan ka na naman, sagot niya, hindi na ako tatawa. Good, inirapan ko siya. Natahimik kaming dalawa hanggang sa bigla na naman magsalita ang Manyakol. Ang sexy mo, narinig kong seryoso niyang sabi sa akin. Pagharap ko sa kanya, hindi siya nakangiti tulad ng mga usual niyang mga pang-iinis sa akin. Ngayon, he looked at me like he meant what he just said. Feeling ko may something na gumalaw sa tiyan ko dahil sa mga titig niya. Hindi ko ma-explain kung ano yung bagay na yun. Walang yaka talaga, kinakabahan kong sabi sa kanya, kung hindi kalokohan ang lumalabas sa bibig mo pang uto naman. Ako, sexy. Saang part ng straight kong katawan ang sexy? Wala nga akong shape. Tumawa si Manyakol at mabuti naman bumalik na ang totoo niyang mood. Hindi ako sanay na bigla-bigla siyang nagsiseryoso at tumititig sa akin na as if ako lang ang babaeng nakikita niya sa mundo. Sexy ka, Concepcion. Trust me. Sexy ka. Pang-uto na naman niya, sexiness is not all about shapes and vital statistic of a body. Sometimes, it's all about the attitude. Ngumiti siya sa kaitinoon ang pansin sa dinadaanan namin have met lots of different kind of women. From the most gorgeous to the sexiest. I have dated most of them. I could even say that compared to their beauty and sizes. Wala kang laban. Aba, harap-harapang panglalait ah. Pero kumpara sa ugali, ikaw naman ang lamang. Your attitude makes you stand out. So do not ever change yourself. Your attitude and being kind to others made you sexy. Titig na titig siya sa akin habang sinasabi niya yung mga papuri na yun. For a few moment, parang biglang nawala ang mga bagay sa paligid ko at parang si Manyakol lang ang nakikita ng mga mata ko habang nakatingin din siya sa akin. Gusto kong magsalita para barahin siya, o hindi kaya naman, sumagot na puro pambobola ang mga sinasabi niya. Pero kahit anong gawin kong buwelo, walang mga salita ang mga gustong lumabas sa bibig ko. My mouth ran out of words because of this guy. Ang bilis ng tibok ng puso ko. At parang nanlambot ang mga tuhod ko dahil sa mga titig niya. Heh! Shut up, na lang ang tangi kong nasabi at pagtawa lang ang isinagot niya. Hindi na ako nakapagsalita at nanahimik na lang dahil hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hoy, puso! Kumalma ka nga! Ang bilis ng tibok mo. Huwag ka maniwala sa sinabi ni Manyakol. Hindi totoo sinabi nun.
Puro lang yun pang-uto at kalokohan. Where hire, narinig kong nagsalita si Manyakol at napansin kong nakatigil na ang isang sasakyan niya sa isang malaking grocery store na halatang pangmayaman. Nag-ayos siya at may kinuhang something dun sa may drawer ng kotse niya. Ako naman sinusubukang tanggalin ang pagkakakabit ng seatbelt sa akin pero hindi ko matanggal-tanggal. Uff! Paano ba to? Bulong ko sa sarili ko. Ha ha ha! Hindi ganyan, pagtawa na naman ng walang ya at lumapit sa akin. Bigla akong natahimik nang lumapit ang katawan niya sa katawan ko. Yun mukha niya ilang inches na lang ang layo sa mukha ko. Para akong hindi makahinga. Hindi ako gumalaw sa mga segundong ang lapit-lapit niya sa akin. Naubusan na ata ako ng oxygen sa katawan habang tinatanggal niya yung seatbelt. Dere, sabi niya nang matanggal ang seatbelt ko, tapos tumingin sa akin. Bakit namumula mukha mo? Tanong niya habang ang lapit-lapit pa rin ang mukha niya. Naamoy ko yung hininga niya. Amoy mouthwash na mint flavor. Wala kang pakialam, singhal ko sa kanya saka itinulak ang mukha niya palayo sa akin. Agad akong bumaba ng sasakyan at sinarado ito. Pinakiramdaman ko yung dibdib ko dahil mas lalong bumilis ng tibok. Para akong maubusan ng hininga sa nangyari. Kinalma ko muna ang sarili ko at narinig kong nagsalita si Manyakol. Oy, Conception. Tara na, nauna siyang naglakad kaya mabilis akong sumunod sa kanya. Daman. Nagugutom na ako. Hindi pa ako kumakain. Di kumain ka, panunupalpal ko sa kanya. Tumawa siya, anong pagtatara yan, sabi niya, tara kain muna tayo. Gusto ko ng French cuisine ngayon. Ikaw, anong gusto mo? Tumingin-tingin ako sa paligid at may nakita akong fishball stands sa Bayturo. Ayun, sabi ko, gusto ko ng kikiam. Nandiri mukha niya, malinis ba yan? Malamang. Yan na lang kainin natin para makapag-grocery na tayo agad at makauwi. Kailangan ko mag-charge, singhal ko, tara dali. Masarap yan. Nauna na akong naglakad papunta diun sa may fishable stands. Nakita ko namang sumunod si Manyakol na halatang nandidiri. Talagang anak mayaman tong isang to. Hindi kumakain ng mga pagkaing pangmahirap o mga pagkaing nabibili at niluluto lang sa kalsada. Ate, ay isa 0 pesos na kikiampo. Yun sauce po mix, sabi ko sa katumingin kay Travis, oy, ikaw. Ano sayo? Napalunok siya sa katumingin-tingin sa mga nakahanay na niluluto. Ito na lang, turo niya sa bilog-bilog na kulay puti. Ate, ito daw po ay isa 0 pesos din, sabi ko sa nagtitinda. Pagtingin ko sa kanya titig na titig siya kay Travis habang medyo nakanganga pa. Aba, mukhang napugyan pa siya sa walang yang Manyakol. 8, yuhu. Ay, sorry. Hehe, sagot ng tindera at mabilis na niluto yung order namin ni Travis. Binigay niya naman agad sa amin yung order namin saka umalis na. Pansin ko pa sa tindera na iyon na sinusundan niya ng titig si Travis kahit palayo na kami mula sa fishball stand niya. Napaisip naman ako na kung ilang taon na ba iyon at parang nagnanasa pa sa mas bata sa kanya. Diyos ko! Pati ata matatanda walang pinapalampas sa karisma ni Travis. Siguro ka malinis to, tanong ni Manyakol nang nasa tapat na kami ng malaking grocery. Na! Arte nito, sabi ko sa kakinain na yun kikiam. Tikman mo kasi yan. Pinagmasdan ko siya sa ginagawa niya. Tinusok niya iyon isang squid ball sa katinitigan. Pinikit niya pa yung mata niya habang dahang-dahan ninunguya yung kinain niya. Wow! Ang sarap nga, todo ngiti niyang sabi sa kamuling sumubo ng squid balls. Oh, di ba? Arte-arte pa, natawa na lang ako sa reaction niya. Ilang sandali pa ay naubos na namin yun kinain namin. Papasok na kami sa loob ng grocery store nang bigla akong tanungin ni Manyakol. Anong tawag dun sa kinain ko? Gusto ko pa kumain nun. Natawa ako, squid balls yun. Squid balls, gulat na tanong niya. Nanlaki pa ang mga mata niya, gawa sa betlog ng pusit yun. Nakaisip naman ako ng panloloko kaya tumango ako. Ang sarap, di ba? Masuka-suka si Manyakol kaya bumulalas ako ng tawa. Kumuha ng isang malaking pushcart si Manyakol nung naggrocery kami. Kung ano ang maisipan niya o makita niya kukunin niya ito saka ilalagay sa pushcart na tulak-tulak niya.
Wala tuloy akong ibang nagawa kundi ibalik sa lalagyan yung kinukuha niyang hindi naman namin kailangan saka siya binubungangaan. Yung iba pa niyang pinagkukuha ang mamahal. Palibhasa maraming pera at mayaman kaya hindi marunong magtipid. Hey, anong mas masarap na flavor? Tanong niya saka may hawak siyang vanilla at strawberry syrup, vanilla o tong strawberry. For pancake ba? Vanilla na lang, sagot ko. Hindi pang pancake. Pero, sige etong vanilla na lang, sagot niya sa kanilagay sa cart, yung vanilla at kumuha pa ng dalawa. Para saan pala kung hindi pang pancake? Para sa sex. Gusto ko sana itry yung strawberry pero mas masarap ang vanilla sex. Seryoso niyang sagot habang nakatingin sa push cart at mukhang nag-iisip kung ano pa mga bibilhan. Buwisit ka, sigaw ko sa kanya, yang bibig mo talaga walang pinipiling lugar. Nakakahiya ka kasama, sinuntok ko siya sa tagiliran niya at mabilis itinulak yung push cart palayo sa kanya. Nakakahiya sa mga nakarinig ng sinabi niya. Uff! Bastos! Bastos! Natapos na akong kumuha ng mga basic needs sa kusina. Puro delata at yung mga pagkain na hindi na kailangan ilagay sa fridge since wala naman akong fridge sa apartment. Nasa mga gamit naman kaming pangbanyo ngayon ni Manyakol at kumuha ako ng mga sabon saka shampoo nang may ilagay siyang isang pack ng Shave sa push cart. Aanhin mo yan, tanong ko sa kanya habang inaamoy ang isang shampoo. Ang dami. Dapat 3 lang kinuha mo. Ayos na yan para may stock. Mabilis mapurol ang pang Shave, CV. Sagot niya, pang-ahit ko ng pubic hair para malinis. Sinuntok ko ulit siya sa tiyan niya dahil sa sinabi niya. Aray! Bakit na naman, sagot niya habang hawak tiyan niya. Itiko mo na lang bibig mo. Buwisit, sagot ko saka kumuha ng mga sabon sa kanilagay sa cart at umalis na. Nasa likuran ko naman siya na parang batang nakasunod sa nanay niya. Sumasakit ulo ko sa lalaking to, hindi niya talaga mapigilan pagiging manyakol niya. Kahit nasa public place sige pa rin ang mga kalokohan at kabalahuraan ng bibig. Napansin ko ring napapatingin kay Travis yun mga nakakasalubong naming naggo-grocery. Sinusundan talaga siya ng tingin kahit lumapas na kaming dalawa sa mga yun. Kahit mga nanay na may kasama pang asawa napapatingin, tapos yun mga teenager naman na mukhang high school kinikilig. I should remind myself na the next time na mag-grocery dapat mag-isa na lang ako. Hindi magandang kasama tong si Travis. Agaw atensyon, si. Bakit puro ganyan kinuha mo? Tanong niya nang nakapila na kami sa counter. Bakit? Kulang ba? Ito naman basic needs natin, isa ka hindi porket mayaman ka, todo gastos na. Kailangan pa rin magtipid, sagot ko. Hindi naman. Pero ba't walang chicken o pork man lang? Saan natin ilalagay yun? Walang fridge sa bahay. Wala ba? Nagulat siya, Tara. Bili tayo. Hindi pa ako nakakasagot itinulak na niya yung push cart at nauna ng maglakad. Nasampal ko na lang yun noo ko dahil sa ginawa niya. Ang mga mayayaman naman talaga, oh. Very convenient sa kanila ang lahat ng bagay dahil marami silang pera. One snap lang makukuha na nila ang gusto nila. Pumili si Travis ng isang color gray na daily fridge na worth 30,000. Nawindang naman ako sa mahal ng fridge na iyon kaya sabi ko wag na iyon at ako na lang ang pipili. Bakit? Maganda naman to, ah. Saka malaki pa, nagtataka niyang tanong Kio, mas gusto mo yung mas malaki. Ito na lang, turo niya sa pinakamalaking fridge. Pagtingin ko sa presyo noon halos mahilo ako. Nasa 6,000 na. Isang semester ko ng pangbayad sa school yun at may sobra pa. Wag yan. Ang mahal. Tumingin ka nga sa presyo, sabi ko hindi porket hindi ikaw ang naghihirap magtrabaho todo gastos ka na. Isipin mo naman paghihirap ng papa mo. Sus, wala naman sa kanya yan. Basta. Eto na lang, turo ko sa mas murang fridge na nasa 1,000,000 lang. Sinabi namin sa appliance staff na iyon ang kukunin namin. Kinuha naman niya ang address para sa delivery. Binigay ni Travis ang debit card niya saka pumirma dun sa resibo. Pabalik na kami sa counter para bayaran ang mga grocery nang mapahinto kami dahil may nakitang mga plato si Manyakol. Bili tayo ng mga plato, sabi niya saka kinuha yung platong kulay puti na marmol. Bakit? May plato naman sa bahay.
Ayos na iyon. Kasi malay natin mabasag pala. Hihi. Eddie, meron tayong reserba. Natatawa niyang sagot, malay natin pag uwi natin sa bahay basag na pala mga plato. Fine. Kumuha ka ng 2 lang. Dumiretso na kami sa counter saka nagbayad. Nakakainis pa yun babae dahil halatang pinapatagal yun ginagawa niya ng turn na namin. Pasimple kasi siyang sumusulyap kay Travis. Ito namang si Manyakol hawak lang cellphone at naglalaro kaya hindi siya aware na pasimple na siyang pinagnanasahan. If I know, gustong-gusto niya yun mga ganyang titig sa kanya. I must remind myself talaga. Hindi ko na dapat isama tong si Manyakol sa paggrocery. Medyo magagabi na nang dumating kami sa apartment ni Manyakol. Nag-aya pa kasi siyang kumain nung pauwi na kami kaya huminto muna kami sa isang French restaurant. Napaisip tuloy ako na maganda rin palang kasama ko si Travis dahil nalilibre ako sa lahat ng bagay. Pinag-iisipan ko tuloy na kailangan ko pa bang makakuha ng malaking pera para mabayaran siya at makaalis na. Ang pangit kasi tignan na magkasama kami sa isang apartment. Pagdating namin sa apartment dumiretso na ako sa kusina para ayusin yun mga pinamili. Ilang minuto lang ng pagkakadating namin dumating na rin yun fridge na binili. Si Manyakol na ang tumanggap at siya na rin ang nagbuhat papunta sa kusina. Parang kinilig tuloy ako. Hindi dahil sa pagbubuhat niya kundi dahil may fridge na ang maliit kong apartment. Ha. Okay ka na dyan? Tanong ni Manyakol sa akin. Nakabocker na naman ang walang niya habang may tuwalya sa balikat niya na nakasabit. Ako na bahala rito, sagot ko. Tapusin mo na yan para sabay na tayo maligo. Itinaas ko yung kutsilyo kong hawak, joke. Ito na naman ang sadistang si Concepcion Cordova, pumasok na siya ng banyo. Mabuti nasa mood ako ngayon kundi na ikutsilyo na kita, singhal ko dahil marami tayong grocery ngayon. Masarap ang ulam. Ayun naman, tuwang-tuwa na sabi ni Travis, baka pritong itlog na naman ah. Ha. Buisit, natawang sagot ko, don't worry hindi pritong itlog. Nilagang itlog naman. What? Ano ba yan? Bumulalas ako ng tawa dahil sa reaksyon niya. Pagtapos ko hiwain yun mga baboy na iluluto ko para sa adobo naghanap ako ng plato. Pero laking pagtataka ko lang na wala ng plato rito sa lalagyan. 2 ang plato ko rito sa apartment pero hindi ko makita. Wala rin namang maduming pinggan nung pagdating namin ni Manyakol. Saka ko naalala na siya ang pinaghugas ko kanina. Oy, Manyakol. Nasaan yun mga plato? Ikaw yung naghugas, di ba? Saan mo nilagay? Tanong ko sa kanya. Nasa banyo pa rin siya. Nabasag, sagot niya, buhay pala yun mga plato na yun. Gumalaw nung hinugasan ko, sige. If? Baka kamosyunga ka lang maghugas ng plato. Chill. At least, may bago tayong plato. Ha. Nasampal ko na lang ang noo ko dahil sa sinabi niya. Kaya pala niya gustong bumili ng plato kanina dahil binasag niya yun mga luma kong pinggan. What useless guy. Plato lang hindi pa marunong maghusga. Habang nag-aayos ako ng kusina narinig kong tumutunog yun phone ko. Naalala kong chinarge ko ito sa sala dahil may hinihintay akong tawag. Ito na ata yun na udlot na tawag kanina. Mabilis akong pumunta sa sala sa kabinunot yun phone at tinignan kung sino ang tumatawag. Same number. Ito nga yun. Ito yung tumawag kanina. Hello. Kinakabahan kong tanong. Hi, Christine. Is that you? Kumalabog yung dibdib ko dahil sa boses na narinig ko. Yes, sorry about the earlier. May I ask who's this? This is Heron Delval. Heron Delval, windang kong tanong. Yip. Pwede ka bang makausap sa personal? Sabi niya, pwede bang magkita tayo bukas? I'll text you kung saan. Ethly. Inaaya niya ba ako ng date? Inaaya niya ako, di ba? Sure, mabilis kong sagot, sige. Bukas magkita tayo. Thank you. Sige, I'll text you tomorrow. Thanks again, then he hung up. Napatitig ako sa kawalan for a moment tapos bigla akong napasigaw dahil sa sobrang tuwa at kilig. Si Heron Delval inaya ako ng date.
Sigaw ako sigaw dahil sa kilig. Napatalon-talon pa ako habang yakap-yakap ko ang cellphone ko. Tuwang-tuwa talaga ako. Gosh! Dream come true too. Hi. Bakit? Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Bigla akong napatingin sa likuran ko nang marinig kong sumigaw si Manyakol. Napalabas pala siya ng banyo. Ang walang niya. Puro sabon pa ang katawan at wala man lang suot na kahit ano o takip yun ano niya. Hubot-hubad siyang nakatingin sa akin, nagulat at naguguluhan ang mukha. Muli akong napasigaw, hindi na dahil sa kilig kundi sa nakikita ko. Takpan yen. Sigaw ko sa kamuling napatalikod para hindi makita yung katawang hubo ni Manyakol. Ganun pala itsura nun. Now, I know. Nung kinagabihan sinabi ko kay Manyakol na wag niya akong kukulitin dahil mag-aaral ako at may pre-test examination kami kinabukasan. Mabuti naman at sumunod siya agad. Hindi niya nga ako kinukulit at hindi rin siya gumagawa ng mga kalokohan. Tahimik lang siyang palakad-lakad sa maliit naming apartment na parang hindi mapakali. Nang magtama ang mga mata namin, bigla siyang umisi ng malapad at kumindat. Napataas tuloy ang kilay ko na umabot hanggang 4th floor ng compound. Tigil-tigilan mo nga iyang paglalakad mo sa likuran ko. Nahihilo ako sa'yo, napatigil ako sa pagsusulat at tumingin sa kanya, nadidistract ako at hindi makapag-concentrate sa inaaral ko. Bakit inaano ba kita? Hindi naman kita kinukulit, napangisi siya, dyan ka kasi sa inaaral mo mag-focus hindi sa akin. Yan tuloy nadidistract ka, humagalpak na naman siya ng tawa. Ang kapal talaga ng tabas ng mukha mo. Hinablot ko iyon isang libro at ibinato sa kanya, manahimik ka naman utang na loob. Kundi sa labas ka talaga matutulog ngayon. Ang sama mo, Concepcion. Ang lamig-lamig kaya sa labas tapos dun mo ko patutulugin. You're so cruel, parang bata niyang sagot sa kaumuso pa. Paano ka hindi lalamigin naka-boxer ka lang? Ano feeling mo sa apartment na to, catwalk? Palakad-lakad ka pa, singhal ko kung ayaw mong lamigin magdamit ka. Ang laswa tignan na naka-boxer ka lang. Natawa siya, Laswa raw, sagot niya, samantalang nakita mo na tong buong katawan ko kanina. Punong-puno nga lang ng sabon, hinablot ko iyon baso sa harapan ko, Wag mo ibabato sa akin yan. Masakit yan. Tama na ang isang bukol sa katawan ko. Wag mo na dagdagan. Bukol, tanong ko isa ang bukol. Bakit ka may bukol? Bigla naman ako nag-alala. Baka nagkabukol siya sa mga paghahampas ko kanina sa kanya. May bukol naman ako since birth. Natatawa niyang sagot ito. Ninuso niya yung ibabang parte ng boxer niya kung saan may nakabukol. Ramdam ko ang pamumula ng buong mukha ko dahil dun. Manahimik ka na nga. Ang bastos-bastos mo talaga, todo sigaw na ako, hindi ko kinakaya yung kaberdehan ng utak mo. Tawa lang ang tawa ang walang niya, ay sus makapag-inarte. Parang hindi mo pa to nakita kanina, sabi ni Little Travis gusto ka daw niya makilala. Shake hands daw kayo kaso wala siyang hands so i-shake mo na lang daw ang head niya. Kaso mag-ingat ka. Kaunting touch lang sa head niya nagagalit na agad siya. Todo pigil na ako sa sarili ko para hindi buhatin tong lamesa at himabalo sa walang yang Manyakol na to. Wala talaga siyang awat sa mga makamundong lumalabas sa bibig niya. Sumasakit na ang invisible bangs ko sa mga kalokohan niya. Anytime and anywhere talaga umaatake ang manyakolism niyang sakit. Nasa severe stage na siya and doubt kung mailuwas pa sa kanya. Kapag bumagsak ako sa test bukas at natanggal scholarship ko, magbalot ka na ng damit mo, pagbabanta ko sa kanya. Don't worry, hindi matatanggal scholarship mo kahit bumagsak ka sa test. Ngumisi siya, isang sabi ko lang kay uncle, baka pati graduation fees mo libre na. Nagseryoso ako, iyan ang wag na wag mong gagawin. Ayoko makakuha ng isang achievement sa madaling paraan dahil hindi fulfilling sa pakiramdam. Sabi ko, gusto ko lahat ng nakukuha ko ay pinagpapaguran ko at nilalaanan ko ng oras. Mas masarap sa pakiramdam na makuha mo ang isang bagay dahil pinaghirapan mo, dagdag ko pa at palibhasa, mayaman ka. Hindi mo naranasan maghirap makuha lang ang gusto mo. Natawa siya, bakit? Hindi ba ako nagpapakapagod para lang mapansin mo?
Damn, you're so numb, napa-facepalm ako, okay. Okay. Mananahimik na ako para makapag-aral ka na, nag-thumbs up pa siya at umirap na lang ako. Mga lalaki talaga ang galing mambola, ang mabuti na lang alam kong joke lang yun sinasabi niya. Hindi ako tulad ng ibang babae na madaling maniwala sa sweet words ng isang lalaki. Ang mga lalaki madaling magpaikot yan. Maraming alam na matatamis na salita na akala mo matamis lang pero kapag nalasahan mo na mailason pala. Ang ending masasaktan ka lang. Kaya as much as possible ilayo ang sarili sa mga lalaking may matamis na dila. Sweet words and poison are similar. They can kill you in the end. Nanahimik na lang ako at tinuloy ang pagbabasa ko ng World History Book. Walang mangyayari kung papansinin ko pa siya. Nanahimik na lang din si Manyakol at hinayaan na akong makapag-aral. Nasa gilid ko na siya at may ginagawa. Nagtutunugan yun mga tasa at parang may hinahalo siya. Tapos inilapag niya sa harap ko ang isang mainit na gatas. Meron din siyang iniinom. Hot milk para mas masarap mag-aral, sabi niya habang tumataas-taas pa ang kilay niya. Pero mas masarap sana ang fresh milk. You know, yung kalalabas lang. Ha ha ha. Mas masarap tong hot milk na tinimpla mo, sabi ko habang nakangiti sa kanya. Really? Tumango ako. At mas lalo tong sasarap kapag binuhos ko sa mukha mo, sabi ko at gusto mo, mabilis siyang umiling at mabuti naman natakot. Nasa tapat ko lang si Manyakol habang nag-aaral ako. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin habang nagbabasa ako pero hindi ko na lang pinapansin. Inom ng hot milk sa kabalik sa pagbabasa ang ginagawa ko habang siya naman nakapangalumbaba lang sa harap ko. Nang mabored siya kinuha niya yung isang libro sa ibabaw ng lamesa sa katinignan. Palipat-lipat siya ng pahina hanggang sa may makita siyang kung ano. Gustong-gusto mo talaga si Heron, no? Napatingala ako dahil sa sinabi niya. May nakita akong hawak niya. Isang picture. Saka ko naalala na picture yun ni Heron na inipit ko sa librong yun. Akin na nga yan, pag-agaw ko hindi ko siya gusto, okay. Kasi mahal ko siya. Napakunot naman ang noo niya, mahal? Paano mo nasabing mahal mo yan? Baka infatuated ka lang sa kanya. Infatuation lang yang nararamdaman mo. Bakit mas marunong ka pa sa nararamdaman ko? Mahal ko siya at hindi lang to basta-basta infatuation o feeling ng isang fangirl niya. Para sa iba siguro paghanga lang ang nararamdaman ko pero biglang fangirl niya, hindi. Mas deep pa sa paghanga to, mahal ko siya kahit hindi niya alam na nag-exist sa lupang tinatapakan niya ang isang katulad ko, sagot ko. Nasasaktan ako kapag may issue na binabato sa kanya. Natutuwa kapag may new movies o show siya at nag-aalala kapag nabalitaan kong may sakit siya. I love him that much. Natawa si Travis, wow. Ang Fangirl ka lang naman kung makapagsalita ka ng ganyan as if magkarugtong bituka nyo. Huwag mong ilang ang fangirl. Being fangirl isn't an easy job, iritado kong sagot. Infatuation lang yan. Trust me. Hindi yan love, muli niyang sagot, paano mo nasasabing mahal mo ang isang tao na basic information lang ng buhay niya ang alam mo. Pangalan, edad, hobbies, birthday, birthplace, etc. Ang pagmamahal ay hindi dun nasusukat, conception. Bago mo masabing mahal mo ang isang tao, dapat alam mo ang pakiramdam niya kahit hindi siya nagsasalita. Nasa unang tingin mo palang alam mo ng masaya o malungkot siya. Paano kung malaman mo na hindi siya yung taong inaakala mong siya? Ano mararamdaman mo? May chances na ma-turn off ka, right? Tanong niya. People oftenly mistaken love to infatuation. Love is all about hugging someone's flaws and accepting all of her imperfection. Dagdag pa niya, madaling sabihin na mahal mo ang isang tao, pero mahirap ilarawan kung sa paanong paraan. Natahimik ako ng bahaya sa mga sinabi ni Travis. May point din naman kasi siya. Hindi lang pala puro kalokohan ang alam ng walang niya. May mga punto rin pala siya minsan. At paano mo naman nasabi ang mga yan? Anong alam mo sa pagmamahal? Nagmahal ka na ba, ha? Tanong ko if I know, hindi pa. Playboy ka kasi. Mahilig mong paglaruan ang mga feelings ng mga babae. There's plenty playground out there yet you chose to play someone's feelings. Natawa na lang siya. Hindi yung usually niyang tawa kundi tawa na may bahid ng kalungkutan.
Hindi umabot sa mga mata niya yun kaligayahan. Somehow, felt that his love was only a facade to cover something. Hindi ko lang madistinguish kung totoo pa ang hinala ko o nadala lang ako sa mga pag-uusap namin. Inubos niya na iyon laman ng tasa niya sa katumayo, been there. Done that. I was hurt a lot, seryoso niyang sabi sa katumawa na naman joke. Matutulog na ako. Good night. Humiga na siya sa sapin na nasa sala sa kahumiga. Yun kumot na ibinigay ko sa kanya itinakip niya sa mga mata niya. Anong problema ni Manyakol? Parang biglang nalungkot ang kaluluwa niya at nawalan siya ng energy. Hindi ko na lang siya pinansin at balik na lang ulit ako sa pag-aaral. Baka inaantok lang ang walang niya, kaya hindi na active ang pambubwisit. Hindi ko na namalayan ang oras at napatigil na lang ako sa pag-aaral nang may marinig akong tumutunog na parang alarm. Napatayo ako sa inuupuan ko at naglakad papunta sa sala para hanapin yun tumutunog. Akala ko cellphone ko ang nag-a-alarm pero hindi. Pangmamahaling alarm ang naririnig ko na nanggaling sa isang mamahalin na cellphone. Imposible naman na akin yun dahil pangkalso ang cellphone ko, kaya malamang kay Manyakol yun. Pagtingin ko kay Manyakol mahimbing na siyang natutulog. Nakatagilid pa siya habang iyon cellphone niya na nag-a-alarm ay patuloy na tumutunog sa gilid ng unan niya. Gigisingin ko ba to para sabihing patayin ang alarm niya? Wag na nga. Mukhang masarap na ang tulog ng walang niya, ang lakas pa niyang humilik. Yumuko ako para patayin yun alarm ng phone niya. Siguro naman hindi siya magagalit sa gagawin ko. Hindi ko naman papakialaman ang phone niya. Pagtingin ko sa cellphone niya nabasa ko, yun note na nakalagay sa alarm. Happy 6th anniversary, mahina kong pagbabasa sa note, decent, anniversary daw. May girlfriend ba si Manyakol? Tanong ko sa sarili ko, malamang wala. Playboy yan kaya imposible na may stable girlfriend yan. Baka happy 6th anniversary sa pagiging playboy niya to. Natatawa kong sabi sa sarili ko, saka pinatay na yun alarm at ibinalik sa gilid niya yun phone niya. Bumalik na ako sa kusina at inayos yun mga libro ko saka pumasok na ng kwarto para matulog. Humalik muna ako sa picture ni Papa ko saka humiga na sa kama at ipinikit ang mata ko. Naalala ko yun pag-uusap namin ni Heron kanina sa phone, kaya napangiti ako dahil magkikita pala kami bukas. Gosh! Sana hindi ako mahimatay. Ito na siguro ang simula para maabot ko si Heron kahit gamit ko ang isang mahiwagang bra. If! Late na ako. Manyakol, kumain ka na lang sa labas kung nagugutom ka, Hindi na ako nakapagluto dahil late na ako ng gising. Ikaw na bahala rito sa bahay, sabi ko kay Manyakol habang mabilis nag-aayos ng mga gamit ko para pumasok. Late na ako nagising ngayong umaga dahil late na ako nakatulog kagabi. Paano ba naman kasi naalala ko pa na magkikita kami ni Heron ngayong araw, kaya hindi ko mapakalma ang sarili ko kagabi kahit paikot-ikot na ako sa kama. Kulang na lang mag-split ang bending ako sa kama para lang tamaan ako ng antok pero useless din malapit na suminag ang haring araw bago ako makatulog. Lumabas na ako ng kwarto ko saka pumunta sa likuran para kunin yun mahiwagang bra ni Lola na nilabhan ko kagabi. Dadalhin ko na to dahil hindi to maaaring maiwan dito sa bahay. Pagtapos ko mag-ayos all set na ako para pumasok. Napatingin ako kay Manyakol na nakaupo at tahimik na nakatitig sa cellphone niya. Parang wala siya sa sarili niya. Ganyan na siya kanina pa. Parang malungkot at wala sa mood mangulit ngayong araw. Nakakapagtaka lang dahil very unusual ang ganyan niyang ugali. Nakakapanibago. Hoy, panggugulat ko sa kanya, problema mo? Narinig mo ba sinabi ko? Yip, maikli niyang sagot. Wow! Ang active ng energy mo ngayong umaga, sabi ko, himala ata at ang tahimik mo. Kailangan ko na bang magpamisa sa Roma? May sakit ka ba? Oy! Concerned, natatawa niyang sabi pero hindi katulad na dati na active, wala. May iniisip lang ako. Ay, shit. Bago yun, natatawa kong sagot, marunong ka palang mag-isip, pangangasar ko pero tanging maikling ngiti lang ang iginanti. Mukhang may sakit si Manyakol dahil ang tamlay niya. Nagpaalam na ako sa kanya na papasok na at tumango na lang siya. Paglabas ko ng apartment agad niya itong sinarado. Wow! Napakunot ang noo ko dahil sa drama niya ngayong umaga. Baka hindi siya makatain ng maayos kaya ang tamlay niya.
Natawa na lang ako habang naglalakad palabas ng compound. Ang aga-agang traffic ang sumalubong sa akin, kaya no choice ako, kundi mag-ihi na lang para mas mapadali ang pagdating ko sa school. Pagdating ko sa classroom nagsisimula na ang examination namin. Mabuti na lang medyo close ko ang professor namin sa world history, kaya hindi siya nagalit sa akin nung late ako dumating. Binigyan niya agad ako ng test paper at agad ko itong sinagutan. Habang nagsasagot napatingin ako kay Janice. Mukhang naguguluhan siya sa sinasagutan niya, kaya nakasimangot siya. Nagtama ang mga tingin namin kaya bigla siyang umiti ng malapad at kumaway-kaway pa. Loka-loka talaga tong best friend ko. Nag-ihem ang professor namin dahil sa ginawa niya, kaya pasimple siyang umirap. Lumalabas ang pagiging Amazona niya kahit professor namin ang kaharap niya. Naalala kong kilala ni Travis si Janice so malaki ang chance na kilala rin ni Janice si Travis. Mamaya nga itatanong ko kay Janice kung kilala niya si Manyakol. Of course, hindi ko sasabihin na naninirahan ako sa isang bahay kasama si Manyakol. Baka biglang sumugod si Janice sa apartment at birahin ng suntok si Travis. Alam ko kasing overprotective yan pagdating sa akin. Naguluhan talaga ako dun sa matching type question. Parang hindi ko iyon naaral kagabi pagrereklamo ni Jan ng nasa school's cafeteria na kaming dalawa. Kainis kasi si Prof, ikaw, Coco. Kumusta exam? Marami ka bang nasagutan? Tumango ako, ayos lang. Naaral ko lahat yung andun. Zay, sumigaw siya at bigla akong ginakap. I'm so proud of you, Coco. Ang talino mo talaga. Ay, Jan may itatanong pala ako sa'yo. Sabi ko nang maalala ko na yun itatanong ko sa kanya. Umayos naman siya ng pagkakaupo saka sinimulang kainin yung yogurt niya. What's it? Kilala mo si Travis, paninimula ko Travis Angelo. Halata ang gulat niya dahil sa tanong ko, Travis Angelo Razon, tumango ako kilala ko siya. Paano siya nakilala? Agad akong nag-isip ng excuse sa tanong niya, nung pumunta ako sa office ni Dian nakaraan andun siya. Ang yabang ng asta, akala mo kung sino, sabi ko, kaya na-curious lang ako kung kaano-ano niya si Dian. Sorry, Jan, sorry kung nagsisinungaling ako sa'yo. Uncle niya si Dian, nakangiting sabi ni Janice. Mayaman ang pamilya ni Travis. Isa sila sa richest family sa buong Pilipinas, saka siya lumapit sa akin at bumulong key and mafia ang angkan niya. Since si Travis ang panganay na anak siya ang susunod na boss. I heard fifth boss na ata siya kapag na-turn over na sa kanya ang position. Nagulat ako sa nalaman ko na mafia pala si Manyakol. No wonder kung bakit ang dami niyang pera. Siguro madami silang illegal business. Diyos ko. Ayoko masangkot sa mga ganun. Baka pati ako madamay. Mafia, gulat kong sagot pero mahina rin boses ko, meaning, maraming illegal na business ang pamilya nila. Natawa naman si Janice, sira. Hindi porket mafia ganun agad, sabi niya iyong mafia ay samahan iyon ng mga mayayaman at powerful na businessman. Razon family ang founder ng Razon Mafia Group kaya pamilya nila ang leader. Plus the fact na sila ang pinakamayaman kaya sa kanila kinukuha ang mga boss sa samahan nila na namamahala sa buong group. Hindi lang nationwide ang kapangyarihan ng Razon family. Pati sa international marami silang connection. Kumain siya ng yogurt, sabi rin ni daddy ko na si Travis daw ang pinakabatang boss ng mafia nila if nag-retire na daddy niya. Ang galing, no? Bigla akong na-curious sa mga kinuwento ni Janice. Ang dami niyang alam na tungkol kay Manyakol. Tapos kilala pa ng daddy niya si Manyakol. Meaning may something. Bakit ang dami mong alam kay Manyakol Travis na iyon? Ex-boyfriend mo ba siya? Binatukan ako ni Janice, sira. Ex-boyfriend ka dyan. Hindi, no, natatawa niyang sabi, kahit naman na pang-action star ang katawan at mukha ni Travis hindi ko iyon papatusin. Hindi ako pumapatol sa pag-aari ng kaibigan ko. Pag-aari ng kaibigan, naguguluhan kong sagot paanong pag-aari ng kaibigan. Matipid siyang humiti, schoolmate ko si Travis, nung high school at best friend ko, yun first girlfriend ni Travis, kaya na-witness ko kung paano ligawan ni Travis, yung best friend ko dati. Akala namin ng best friend ko trip lang panliligaw niya pero hindi. Consistent, mula first year high school up to 4th-year high school nanligaw si Travis sa kanya. Pagkukwento niya, kahit sikat si Travis.
Nung high school kami dahil sa looks at pagiging mayaman niya, hindi siya tumitingin sa ibang babae. Sa best friend ko lang talaga. Baliw na baliw siya, ang dami niyang sorpresa sa best friend ko. Halata talagang mahal na mahal niya si Chloe. Then, sagot ko. So ayun. Nang mapatunayan na ni Chloe na seryoso talaga si Travis sa kanya, naging sila na nung village prom namin nung 4th year. Grabe pasabog ni Travis noon, nung sumayaw na sila ng last dance, biglang mailumipad na helicopter sa itaas at nagpaulan ng mga red petals sa kanilang dalawa. Akala mo nagpo-propose si Travis ng kasal, natawa siya, magmula noon sila ng dalawa. The royal couple nga ang turing sa kanila at lahat and even me na in love sa love team nila, dagdag pa niya. Then after, nung college na sa VCA na nag-aral si Chloe, tapos sumunod si Travis sa kanya kasi nga mahal na mahal niya. Yun best friend ko. Habang ako dito naman sa Herrera International School at nakilala kita, inakap niya ako, ikaw ang dalawa di best friend ko. Teka. Kung sumunod si Manyakol S. Travis dun sa girlfriend niya, bakit nasa Pinas na siya? Naiwan sa VS, yun girlfriend niya and sila pa rin ba? Muli kong tanong. Malungkot na umiling si Janice, nope, sabi niya, nag-break na sila last year. May nangyari kasi. Akala ni Travis niloko siya ni Chloe pero hindi. Pinalabas lang na ganun para iwan siya ni Travis. Pero para kay Travis din ang ginawa niya. Kung alam lang ni Travis kung ilang linggo umiyak si Chloe, dahil sa pagkakahiwalay nila, malungkot niyang pagkukwento, pero wala, mali kasi ang ginawang way ni Chloe. Sana pinagtapat niya na lang yun totoo, kaysa nagkahiwalay pa silang dalawa. Mula noon nabalitaan ko na lang na nagloko na si Travis. Naging playboy na at kung sino-sino ng model ang idinidate niya. Kinalimutan niya si Chloe pero si Chloe never siyang kinalimutan, naiiyak na si Janice Kainis. Nasasaktan din ako sa kanilang dalawa. Pero wala, choice yun ni Chloe. Wala naman ako sa position mag-medal. Natahimik na lang ako dahil nalungkot din ako sa mga nalaman ko. Nagulat ako na ganun pala si Travis dati. Isang napakaloyal na lalaki na sa isang babae lang tumitingin at minamahal pero nasaktan kaya naging playboy. May pinanghugutan pala siya, na-curious naman ako sa dahilan na iyon pero ayoko na magtanong. Masyado na akong tsismosa kung gagawin ko. Tama na tong mga nalaman ko about sa past ni Manyakol. Nakakabilib na ganun pala ugali ni Travis dati bago siya maging maloko. Marahil nasaktan lang talaga siya ng todo. Napaisip tuloy ako kung mahal pa ba ni Manyakol, yun Chloe since high school sweetheart silang dalawa at halatang ilang taon din ang pinagsamahan nila. Kung ako yun hindi ko kakayanin. Investing too much love in one person requires lots of times and efforts to move on ang mag-move on niya sa crush mo, kahit hindi naging kayo ang hirap na paano pa kaya ang pag-move on sa taong mahal mo, di ba? Nag-guilty din ako sa sinabi ko kay Travis kagabi na wala naman siyang alam sa pagmamahal since playboy siya. Kaya pala ang isinagot niya sa akin ay been there. Done that. I hurt a lot dahil napagdaanan niya na ang pagmamahal at lubos siyang nasaktan. Parang gusto ko tuloy siyang yakapin ng mahigpit ngayon, hindi dahil sa awa, kundi gusto ko siyang damayan sa kalungkutan niya. Parehas pala kaming nawala ng pinakamamahal. Somehow, naiintindihan ko ang pakiramdam niya. Uy, Coco, nabalik na lang ako sa sarili ko nang tapikin ako ni Janice. Ano? Tulala ka na dyan, sabi niya, hindi mo ata narinig ang sinasabi ko. Ano ba sinabi mo? Sabi ko naalala kong 6th anniversary ni Travis and Chloe ngayon. I wonder kung ano gagawin ni Travis. Dati palagi siyang may surprise kay Chloe. Sabi niya, si Chloe I'm sure magsi-celebrate na naman iyon mag-isa at iyak buong magdamag. Napatulala ako sa sinabi niya. Anniversary daw ngayon ni Chloe at Travis ngayon tapos 6th anniversary pa. Meaning yun nabasa kong note sa phone ni Manyakol kagabi ay para sa anniversary nila ng ex-girlfriend niya. Ang dami kong nalalaman. Sigurado rin akong hindi nawala ang pagmamahal ni Manyakol dun kay Chloe. Hanggang ngayon mahal na mahal pa rin niya ito. Na-curious na naman ako kung ano gagawin ni Travis ngayon. Magsi-celebrate rin kaya siya? Nakakamiss na yung dalawa na yun. Dati kapag magkasama sila at tinitignan ko sila. Masasabi mong mahal na mahal nila ang isa't isa. Kahit hindi sila magsalita, ramdam mong they're perfectly made for each other.
Napabuntong hininga si Janice, I'm sure mahal na mahal pa din ni best friend ko si Chloe. Ewan ko na lang si Travis since ang dami na niyang na-date. Umaasa akong isang araw na magkabalikan pa sila. Fan ako ng love team nila, sinatawa si Janice, haha. Parang obsessed fangirl lang. Napangiti na lang ako ng alangan sa sinabi ni Janice. Bumalik kami sa classroom dalawa na parang wala ako sa sarili ko at lutang ang pag-iisip ko. Gusto kong magkabalikan si Travis at Chloe dahil kahit hindi ko na-witnessed ang kanilang love life, alam kong bagay na bagay talaga sila. Kaso may part sa utak ko na parang naguguluhan. Oof! Manyakol! Manyakol! Seryoso ka pala dati. Nakakagulat. Uwian na namin at nag-aya si Janice na mag-mall daw muna kami kaso tumanggi ako nang mabasa ko ang text message ni Heron. Nauna na tuloy umuwi si Janice habang ako naglalakad na palabas ng school. See you sa The Pain Bray around 6 pagbabasa ko sa text message ni Heron. Bigla akong napatulala sa nabasa ko kung saan kami magkikita ni Heron. Yun restaurant kasi na yun ang dream kong kainan na restaurant nung bata pa ako. Pero dahil mahirap lang ako at hindi ko afford kumain sa mamahaling restaurant na yun, hanggang pangarap na lang ako. Pero ngayon, hindi. Makakapasok na ako sa lugar na iyon dahil kay Heron. Si Heron ang tumutupad ng paunti-unti sa mga pangarap ko. Heron ang buhay ko.